So mga kapolitika, ang video po na inyong napanood sa unang bahagi ng vlog na ito ay ito daw si Victoria Caar na spotted ng mga ibang mga vlogger na palakad-lakad dito sa Thailand, itong Miss Universe 2024. Kasi na-mention natin na wala siya doon sa mga pa-event ng host ng Thailand para sa edisyon ng MU 2025. So wala siya sa mga event at sinabi nga natin na napalitan na siya ni Emma Tiglao, which we believe na ito ay blessing in disguise para dito kay Emma. So napanood nyo itong si Victoria Caar na videohan ng mga vlogger na palakad-lakad dito sa Thailand. So ang sabi kasi is na utusan lang daw ito ni Raul na wag mag-participate dito sa mga ganap even ng mga sponsor. So pero hinahanap ngayon mga kapolitika ng ating mga netizen kung saan din daw itong si Raul Rucha, kasi as the time goes by is na-realize ng mga tao kung sino ba talaga yung nagtatrabaho, sino yung pinaka hands-on dito sa mga kaganapan sa Miss Universe 2025 para magkaroon ng magandang karanasan or experience yung mga delegates para sa kompetisyon ngayong taon, which ang nakikita nga dito na hands-on at laging nag-update from time to time, nagbibigay ng mga impormasyon at talagang nag-guide doon sa mga staff ay walang iba kundi itong sinawat, whereas si Raul is nandun lang daw sa Mexico. So marami ang tatanong bakit hanggang ngayon ay wala pa itong si Raul dito sa Miss Universe Thailand, hindi pa siya lumapag dito para asikasuhin or makipag-meet and greet dito sa mga kandidata ng Miss Universe. So sa tingin ko mga kapolitika, dahil nga 'di ba nagsumbong sa SEC yung mga creditors ng JKN at mga Thai yun yung nagpunta sa SEC para imbestigahan itong si Raul doon sa kanyang shares, which is na nagkaroon na tayo ng commentary doon sa ating mga naunang video na pinaimbestigahan itong controversial na CEO na si Raul Rucha. So baka natatakot ito kasi hanggang ngayon ay missing in action pa rin siya dito sa mga kaganapan sa Miss Universe 2025. So marami ang mga nagtataka, marami ang mga naghahanap sa kanya kung saan na ang presensya ni Raul dito sa MU 2025 na nagaganap pa rin sa bansang Thailand. So very suspicious mga kapolitika dahil dito sa mga kaso na kanyang kinakaharap. At ang sabi niya naman doon sa interview ay nandito na daw sa Thailand yung mga lawyers niya para asikasuhin yung kaso, kasi kakasuhan din daw nila itong si Nawat. So may legal battle ngayon dito between Nawat and Raul. Pero kahit ano pa man mga kapolitika is nakikita natin kung sino yung nagtatrabaho, sino yung hands-on, sino yung hardworking at sino yung may output. Na kikita natin dito yung hard work ni Nawat na gusto niya na mapaganda ang outcome ng Miss Universe 2025. Kung kaya nagpabutuhan tayo doon sa ating community at lumabas doon sa ating pabutuhan na almost 90% ay boto dito kay Nawat, boto dito kay Raul Rucha, kung saang team sila papanig. So majority, super majority ay dito sa side ni Nawat. So aside from this is baka daw magkakaroon mga kapolitika ng dalawang Miss Universe sa 2026, kasi nga 'di ba hindi naman 100% is pagmamay-ari ni Nawat, or I mean ng JKN, and then hindi rin 100% pagmamay-ari ni Raul. So 58% dito sa JKN and then 42% doon sa sa mga Latinos. So baka magkakaroon kasi nga sa conflict ngayon sa 2025, baka mahati yung Miss Universe. So hindi ko alam mga kapolitika, grabe kasi yung mga pa-eksena, mga drama at iskandalo dito sa kanilang competition ngayon, and for sure yan hindi rin magkakasundo doon sa Puerto Rico dahil parang territorial na ngayon ang nagiging competition. Kung dito naman sa Asia may issue rin pag doon sa mga Latinos, ay siguradong magkakaroon rin yan ng iskandalo at kontrobersiya. At tayo personally is nagtataka tayo bakit wala pa itong si Raul dito sa Thailand, kasi last year naman doon sa Mexico ay nakipag meet and greet pa nga ito sa mga kandidata kasama itong si Chelsea Manalo. But ngayon, how come na more than a week na ang nakalipas matapos yung arrival ng mga candidate doon sa airport, ay hanggang ngayon wala pa rin ni anino ni Raul Rucha ang nandito sa Thailand. So hindi kaya mga kapolitika natatakot ito sa mga legal na mga kinakaharap niya, especially dito sa SEC at yung conflict nila ni Nawat, kasi syempre
mga Thai yung ma-meet niya dito, and then meron ng sour in the mouth itong si Raul dito sa mga Thai, most especially doon sa mga sponsors na tinanggihan niya, at merong pang na-cancel doon na dinner and talk show with Nawat na isa di umano sa mga paandar ng mga sponsor. At I can't imagine kung ilang milyon yung nawala doon sa sa pakulo na yun, na may perong pabutuhan dito sa social media. So siguro is nahiya rin siya, and then the other one is itong legal nga na kinakaharap ni Raul dahil nagreklamo yung mga creditors ng JKN. Okay? So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika sa inyong personal na opinion, ano po kaya ang reason kung bakit hindi pa hanggang ngayon lumalapag or dumadating itong si Raul dito sa Thailand? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.